Napilitan po kaming bitawan po siya or i-close po. Kahit po masakit sa loob ko kasi ang tagal ko pong iningatan yung pagluluto, yung pagtitinda para po makaserve po ako ng affordable meal para po sa mga estudyante. Kaso yun nga po, nagkaroon po ng ganun. So, napilitan po kaming isara. From 15 pesos to 40 pesos, makakakain na kayo ng merienda sa kanila at ang dami niyong pwedeng pagpilian. Hi po, ma'am. Hi po, Ma'am Lane. So, tatanungin ko lang po kung paano po nagsimula itong tindahan niyo. Bali, nag-start po kami noong 2004. Nag-start lang po kami sa maliit na lamesa. Bali, sa bangketa lang po kami nagtitinda. Ang paninda pa po namin nun is baked macaroni po. Yun lang po yung pinaka-kauna-unahan po na itininda naming merienda. Okay, hanggang sa dumami na, no? Opo, bali nung unang mga days po namin, mga unang weeks, ganyan, hindi pa po siya masyado pinapansin ng mga tao. Pero po no, after mga 1 month, nagtiyaga po kami. Unti-unti po may mga tumitikim-tikim na, mga karamihan po dito mga estudyante. Tinitikman po nila and then nagustuhan naman po nila. Tapos yung 4 na tray, 5 tray hanggang sa umabot po kami ng 10 tray. Sa hapon po yun na tinitinda po namin. So, ano naman po, ma'am, yung current situation niyo ngayon? Bali yung ano po namin, tindahan po namin ngayon na nandito lang po kami, bali maliit lang po yung pwesto. Pero nung una po, nagkaroon na po kami ng malaking pwesto po. Kaso po, tinamaan lang po siya ng pandemic nung nagka-COVID. Bawal po lumabas, so lockdown. Since ninuupahan lang po namin yon, napilitan po kaming isarado po siya. And after naman po nung pandemic, nag-GCQ na po, naisip na po namin mag-asawa na ibalik po siya. Para po dun sa mga suki na po namin dati. So, kayo naman po, ma'am, ano sa tingin nyo yung naitulong na nitong negosyo sa inyo? Bali, napakalaking tulong po nito sa amin, sa pamilya po namin. Kasi po, bali, ito pong negosyong to, ito po yung pinaka bread and butter po namin. So, lahat po ng mga gastusin po namin, dito po namin kinukuha, like yung pangpaaral po ng 2 kong anak, tapos yung mga pambayad po namin ng mga kuryente, tubig, and pagkain po sa araw-araw po. So, ma'am, ano po yung goals nyo or yung gusto nyong marating sa negosyong to 3 years from now? Siguro po kung ipagkakaloob po sa amin ng Panginoon na magkaroon po ulit kami ng malaking pwesto, maibalik po yung dati naming pwesto, gagawin po namin siya. Para naman po yung mga gusto pong mag-dine-in na customer po namin, maging komportable po sila habang kumakain po. Tama po. Tanong ko lang din po, ano po yung pinakamatinding pagsubok na nalampasan nyo dito sa negosyo nyo? Pinakamatindi po yung pandemic po. Kasi yan po talaga yung pinagkukunan po namin ng source of income. And bigla nga po nangyari yun. Wala naman pong sino mang may gusto nun sa atin na mangyari. Hindi naman po natin mapipigilan po yung pangyayari yun. Napilitan po kaming bitawan po siya or i-close po. Kahit po masakit sa loob ko kasi ang tagal ko pong iningatan yung ang tagal ko pong iningatan yung pagluluto, yung pagtitinda para po makaserve po ako ng affordable meal para po sa mga estudyante. Kaso yun nga po, nagkaroon po ng ganun. So, napilitan po kami isara. Pero ngayon po, pinipilit naman po namin ulit ibalik para po yung mga customer po namin na hinahanap po yung produkto namin, makita pa rin po nila. Ano naman po yung payo nyo sa mga gusto rin magtagumpay sa negosyo kagaya nyo po? Bali yung mga gusto pong magtayo din po ng negosyo po nila, lakasan lang po nila yung loob nila. Wag po sila matatakot kahit po sa una wala pong pumapansin. Sa produkto natin, natural po yun. Magtiyaga lang po tayo and magdasal po tayo lagi kay Lord na i-guide niya tayo kasi sa lahat naman po ng nangyayari sa atin, mas naniniwala po ako, lahat po nasa plano po ni Lord. Tama po. Ayan po. Galing, ma'am. Gano'n na po katagal ito? Bali 2004 po, bali mga 20 plus pa lang po ako noon kasi po bata rin po ako nakapag-asawa. College po ako noon na yun po na ng mister. Apo. Ayan po. So Okay lang, nagsipag naman po eh. Opo, napilitan po kaming magtayo ng business po namin kasi ayaw ko rin pong umasa kami sa magulang po Opo. namin. Thank you po, ma'am. Thank you po, Ma'am Lane. So guys, nandito tayo ngayon sa may Budjeng Merienda.
So, ang dami nilang merienda dito, guys. At ang pinakamahal na nila, 40 pesos. Pinakamura nila, 15 pesos. Imagine niyo yung mga ganito nila, 40 pesos lang, kalamihan. Etong palabok, 40 pesos. Etong lasagna, 40 pesos din. Etong crema de fruta, 25 pesos. Pero dalawang order to para sakop niya yung buong Tyro. Ang dami nila, meron na silang Bake Mac, may spaghetti pa sila, meron silang carbonara, meron pa silang tuna bites, ang dami pa. Hindi lang natin matikman lahat kasi sobrang dami. Tsaka may umu-order sa kanila. Hindi nauubusan ng tao. Kapag kadating ng mga alas 4, yan, pila na daw yung mga tao sa kanila. Kasi inagahan natin para marami tayong maabutan 2 p.m. pa lang nandito na tayo. Nakaabang. So yan, ito yung unang titikman natin. Tingnan natin kung ano pa yung matikman natin mamaya. Start tayo dito sa palabok. Naglalagay din sila ng chicharon taba, guys. Naglagay na tayo ng kalamansi. Hindi natin masyado mahalo kasi baka maglaglagan. Siguro, tikman muna natin dito. Tapos i-chaser natin yung chicharon taba. Ay, wow! Yung chicharon taba. Alam nyo, yung style ng palabok nila, parang yung mga pansit malabon, yung nakahalo na, yung sinipsip na yung pinaka-sauce. Hindi yung parang pag nilagay mo ng sauce, yung nakaseparate pa. Ito, talaga nakahalo na. So, wala ka na makikita yung nag-overflow na sauce. Well, of course, ang nagdadala dito sa palabok, chicharon taba. Pero bukod doon, may lasa na yung pinaka-palabok niya. So, I think, may nilalagay din silang tinapa dito Kahit walang chicharon taba, malasa na yung pinaka-palabok. But of course, kaya mas lalong sumasarap siya dahil dito sa chicharon taba. Para sa presyong 40 pesos, panalong-panalo ka na, di ka lugi dito. Kaya, ayan pati yung estudyante, dito nagme-merienda sa kanila. Basta may chicharon taba, mas lalong nagiging panalo. Move on naman tayo sa isa. So, ito naman yung kanilang lasagna. Ganun din, 40 pesos. Tikman na natin. Alam nyo, dito ako natuwa, guys. Nagsimula lang sila ng pagmemerienda sa lamesa, labas ng bahay nila. Labas ng bahay. Tsaka taong 2004 or 2005, if I'm not mistaken, yung presyo 15 pesos pa lang nung time na yun. Okay, so yung tipo ng lasagna nila, para kang kumain ng Pinoy spaghetti style, ganun yung lasa kasi manamis-namis. Pero ang kinagandaan nito, of course, dahil lasagna siya, kaya pasta sheet yung gamit, tapos maraming layer ng cheese sauce. At nag-grate din sila ng cheese, tsaka tinotorch nila. So maraming layer ng cheese to. Imagine yung effort ng pagkagawa nito, 40 pesos lang, pwedeng-pwede na. Grabe, tagal na nila. Parang 2 dekada na. Ngayon, may pwesto na sila. Nakakabilib, nakaka-proud din. So ngayon, para marami tayong matry, move on na tayo sa pangatlo. So, pangatlong try, crema de fruta, 25 pesos lang. Pero, huwag kayo malinlang guys makikita mo may hati naman sila Dalawang hati, dalawang in-order namin. So, yung half, yun yung 25 pesos. So, try na natin. Ito daw din yung pinakamabenta sa kanila crema de fruta. Ang lambot ng pinakamamon niya. Ayan ang lambot nito. Wow, para kang kumain ng mamon. Yung legit na nagbebenta ng mga cake. Lambot nung pagkagawa ng mamon sa ilalim. Tapos, yung pinaka-cream niya, hindi sobrang tamis. Yung Nestle cream na nilalagay nila. Hindi masyado matamis. Ang pinakamatamis na matitikman mo, itong fruit salad na nakalagay on top. Kaya isa din to sa bestseller nila. Again, dessert to. So, expect nyo rin naman talaga na matamis siya. So, magtatalo na lang kung sa preference nyo, sakto lang yung tamis niya, sobrang tamis para sa inyo. Kanya-kanya depende. Hindi naman tayo pare-parehas. For me, sakto lang yung tamis niya. At napakalambot. At para sa presyong 25 pesos, goods na goods na. Ang ganda pa ng presentation, napaka-colorful. Ito, mabenta sa mga estudyante. At saka guys, ngayon lang ako nakakita ng crema de fruta na nagbebenta ng merienda sa kalye. Babihira, normally mga palabok, mga mahab de blanca, biko, yung mga typical ng mga Filipino merienda. So ito ngayon lang ako nakakita. Ito yung nagpatakam sa amin dito kaya napapunta rin kami. Dahil dito sa very colorful nilang crema de fruta. So ito naman yung kung tawagan nila tuna bits, 25 pesos. So biyakin na natin. So yan, malutong-lutong pa. So, yan yung tuna niya. Try na natin.
Yung tuna niya, alam mo yun, parang ginawa sa bahay. Nauso yung ganito nung pandemic, yung gagawa ka ng sarili mong ganito. Homemade, pambahay na pambahay yung dating niya, yung pati lasa. Ultimo yung timpla ng pinakatuna. May konting tamis, so I guess naglagay sila ng mayonnaise. Tapos yung pinaka-crunchy part sa labas, may mga breadings pa, at then texture. Kung kahit hindi siya mainit, malutong pa rin yung labas. Dahil masos ng konti yung pinaka-tuna, malambot yung loob na part. Galing. Taga Sampaloc ako, laking Sampaloc ako. Ngayon ko lang na-discover na may ganito palang meriendahan sa Sampaloc. At 2 dekada na sila. Buti na lang, no? Malaking bagay talaga ang social media. Ayan, ang haba na ng pila. Kanina ang konti. Alas 3 pa lang, guys, Nakailang refill na sila nung tray nila. Meron din silang fresh lumpia at ang laki, Bagong gawa lang. Ultimo yung pinaka-sauce. Meron din garlic dito tsaka asukal. So, sa mga takeout, galing. Haba na ng pila sa kanila. Buti inagahan natin.